sumana nga process. Diba? Kung palaron ka, tagaan ka sa Ginoo, anak, ibig sabihin you are blessed with a child. 9 months pa yun na imong ibuntis. Unya, imo pa siyang padakon. So, dili may tabok nga overnight. Pero mga kaigsunan, kung tanawin mo si Joseph, di ba? Nag-dreaman ko siya. And kato yung dream, God-given dream. Pero ang iyang mga damgo, wala may tabok diha-diha. Dagtaas kayo ang process sa life ni Joseph. Another man, si David. He was a man after God's own heart. He was handpicked by the Lord. Si Lord yun ang nagpili niya. Pero makaigsunan ang iyang pagkahari, dili overnight. Gi-anoint siya, gipili siya karuman, gi-anoint siya, pero wala siya mulingkod as king. Nag-process siya dito sa bukid. Nag-atiman siya sa iyang mga karnero. Dito gipurma ni Lord ang iyang character. Dito sa bukid na siya lang, kauban ng iyang mga karnero, gipurma ni Lord ang kanyang devotion. Ang kanyang gi-prepare na siya ni Lord because one day, mag-alaga siya sa nation of Israel. So, saan ba niya pag-alaga sa nation of Israel? Kung ang iyang kasing-kasing, wala pa ng andam. So, giandam sa siya sa Ginoo, and then, dilingkod siya as king of Israel. And gawin nga po, another example, at kung kini nga babae, siya ang main character sa ating unstoppable dreamer. Ang iyang ngalan si Hannah. Okay? Kinsay nakabasa sa kinabuhi ni Hannah? Si Hannah, na asawa ni Elkanah, siya ang mama ni Samuel. Siguro mas popular si Samuel kaysa iyang mama. Pero makaigsunan, it took a process para kay Hannah, nga mama ni Samuel, para maabot ang pangarap ni Hannah na makahawak siya o sa kabata in the person of Samuel. Muli ang mga reasons, mga igsoon. It took a while. So, kung ang timetable ni Lord, 10 years, para makutan mo ang imong gidamgo, ang imong pangarap. 9 years and a half na usa ka ni hunong, sayang kaayo igsoon. So ayaw hunong. Nakay pangarap karon, basta sure ka lang ang imong pangarap, kaluuban, kabubuton ni Lord, matupad ang imong damgo. Amen? Okay, now you can have your own dreams later. You can write your dreams. What we're doing right now sa church when Bishop started to preach on the subject na dream again. It was his first Sunday, last Sunday, to preach on dream again. Our people started to write their dreams. And grabe kayo, very touching ng mga dreams. And I'll be sharing a part of it as part sa ating sermon. So unang rason na ginahanglan ang unstoppable tali tamang pabambang is our dreams go through a process. Ang atong mga dreams may son dili mahitabo sa kagabi lang, dili mahitabo nga makuktan dayon nimo. Kanang mangarap ka mukhaon ta og pansit unyang gabi, simple kay na pangarap, pwede na sa oras, pwede na. Pero when you dream big dreams, now, sometimes, it goes through a process na hindi mo madawat agad. Pangatlong nga reason, bakit anong kinahanglan unstoppable ka? Because many times, and oftentimes, ang ato itang mga damgo, ang atong mga pangarap, questionon sa ibang mga tao. Tinuod. Na kay pangarap na imong isulti sa imong ka-church, or yung isulti sa iyong family members, sabihin sila, ha? Conscious sa kaya yung pangandoy, uy, kurang sa kaya mo nga mangarap, mag-doktor ka, nag-isulti ka pasang sa elementary, parang na iyanak, they will question your dream. Okay? Kinsa din nag-decide kayo mga pastor, unya, nakakatawa, ang imong katapad, ang imong giingnan, pastor, ngay kakatulong mga bata, mag-pastor na ka. Naway mga yung anak, mga igsunan.
Now, many times our dreams are questioned. We are misunderstood by other people. When I decided to come to Mindanao Bible College, bagong Kristiyano ako, I got saved at the age of 13. Ang akong parents, na maoy, akong mama, o number one na enemy sa akong dream, ang kaigsunan. So, pagkibalo niya, mag-school ako Bible school, iba-istorya ako sa akong mga uncles, na mga politicians, and then, they tried to convince me na ayaw na lugi. Pwede mo ka mangalagad ka lang ginoo mo, pero ayaw niyo na lang eskwela Bible school. Kaya mauni, mauto, lisod kay na. Kaya mga pasto din ako buhi, o di na sila libusan. Naluwi kayo ito ang standard kaya ito ko pastor ka. And anyway, I went to Bible school, grabe, pahirapan na kumay sa kumama kay ako pauli ko pagkasunod si Mana, what magigihaw ni pauli? Di ba sa kumaingon nga, si Pastor Labang ang dahilan. Kaya hindi ko pa kunya, di syempre, graduate ko sa Bible school after 3 years without the support of my parents. Tinuod mo ito ng mga parente din po ba? At that time, ayaw kayang utang sa business, ayaw mga tumulong sa balay, pero sa Bible school, I was a working student, galabas sa mga kanang comforter, sa mga teachers, basta lisod ito ang one day ko na ito magtrabaho before, no? When I was a student. I was a working student sa Bible school. And then, mga kaigsunan, pag-graduate na ako, ingon sila na, ba na yung uyab sa Risa? Ito, taga-dumalinaw. And then, ang sunod, okay na. Pero ako naman paagi, mamili ko, bistro ba? At the time, kaya gusto nila nursing, ka ng engineer. Uy, di mag-ipod kay pastor, mag-ipod pilion. Ngayon akong mga akuyuan. Grabe ko kagahit ng puluan ng bata. Kanang sayang daw ayaw ang kami yun ba, usik-usikan lang kay pastora, yung pastor. Ang isa makililimos, makapangasawa ko makililimos. And then, wala mang yun. Kami mang yun. Dupay na ila. So, yun na akong uncle. Sige na lang. Pero may untag mga anak. Luwi kayo ng bata ba? Ako, nakanak ko mag-iupat. So, there was a time na si Mayor Cabajo, brother sa aking mama, nandun sa Bible school, kaya yung trabaho at the time, siya, auditor sa Pepsi Cola. So, niagi dito, ako yung talikuhan siya, tuloy ang luha, kay nakita niya kami, ang among ipoy-anibis siya, kaning classroom. Nag-isa sa classroom sa MBC. Di na pinagpuyo. 6x6 ang siguro measurement tanan niya. So, bibahin ang kukupat. Kanin, dining. Tapad niya, ang iyang bongbong, habol. And then, dining, sala gamay, kwarto gamay, kaya naibubasanan po na gamay. Ang problema lang kay ang among bongbong, kay habol man, laylay color. So, and then, magbutok may dito sa gawas, itong sansan, na pagkahuman niya dito kayong ilong. Nakahila akong uncle at the time. He was already serving as working already as an auditor, and then few years later, naging mayor sa Aurora. Parang, grabe siguro yung sakit. Ako yung panganay na ako both sides, mga ison, sa akong mama o sa akong papa. Pero, the dream was still there. When I got saved, and I really would want to come to Mindanao Bible College, ayaw ko yung i-charge na tumod ni Bishop, kaya hindi kami kailang. Walaway ko kay Balong, naman na yung lungsod sa Aurora. So, pero with that, mga isunan, the dream was so great in my heart that one day, I will be a pastora, I'll marry a pastor, and one day, nahimong iman-anin. It took a while to materialize that dream, pero God honored and will always honor a dreamer. Kasi yung katong pangandoy lang dito. Alam itong pagdawat na dito ko every Monday, itagaan niya sa missionary o isa ka galon, din galon. Ang sudlanan siya ice cream. Kanang sudlanan sa ice cream na ito, karoon isa ka galon.
every Monday, magkata dito sermolin sa among isa kay Manana. Kay, listen lagi lisod nga kahintang mga eksonan. But, ang kalisod, ang mga situations during my time was not able to stop the dream that I had. So, if I am here today, because God placed a dream in my heart, and naminyo po kung dreamer kahapon. Grabe kayo sa talan, pagpanahin ni Bishop, ato ni Manila, ang sa Bishop, dito na rin mag-stay, kaya ang office, dilipat sa Manila. Ang sa may inyong assurance na mabuhay mo dito, ano lang kayo kasabing assurance? Mayroon ka na maligyan, isda dito, man. We're in the ministry. Tingnan mo ba mga pastor sa Mindanao at that time? Sa mga Bishop, magkuhan ka, magpakamatay. So sa ilan, sa balay plano, hindi na yung pamilya na rin. Kaya kami na ibahala sa iyong pamilya. Siya, ikaw na itong Manila. Ayaw, hindi lang ilabot-labot ba? Pero mga kapatid, that was not our dream. So I said, because I married a dreamer, and so, manghawa ka ba ng dream mga igsoon? Pero tanawa ka din, istorya permi, walay pangandoy. O parihan na lang po mo. Sige, magulat na lang po sa akong ikamatay. Okay, so na. And yet, okay po. Remember, kailangan pag mangarap ka, and I know, kanina umaga, you started the dream in your heart, sa imong pangarap igsoon, be unstoppable. Ayaw subok na binuhaman, kay some people would question your dream. Kaya ano po mga kaisunan, 1.3.1, ang dream ni Hannah was misunderstood and provoked by Penina. Kailan mo magsikinsa si Penina? Siya yung ikaduhang asawa ni Elkanah na tatay ni Samuel na bana ni Hannah. Okay, nalayo mo, wala? Okay, si Elkanah, bana ni Hannah, o ang yan ikaduhang asawa, si Penina. Kaya si Penina, gayagagaon tayo. Namin natin tayo gayagaon, mas gayagaon pag ito siya. No, yung sumugod o maayos si Hannah. Siguro ino niya nga, wala pa nalaging anak, tinumlo, ano ba yan? Diba? Ay mga babae ngayon, no? Sila pa ang tawag nila, sila pa ang kabit, sila pa yung kanang lakas loob, mga sar. No? So, yan kaitigin kawayon si Hannah. To the point, according to the Bible, na mamahilang nitang si Hannah. In chapter 1, verse 6, so Penina would taunt Hannah and made fun of her because the Lord had kept her from having children. Year after year, ang process the following year, no, year after year, verse 7, it was the same Penina that would taunt Hannah as they went to the tabernacle. It's time, ang mahimo ni Hannah, Hannah would be reduced to tears and would not even eat. Di siya makakaon kay, sumugod lagi siya. Siguro kung nana sila sa lamisa, guwapa ka kaday, pero ang kay anak, loogi ka pa rin. Ako pa rin ang nagwagi, kay ako man ang naay anak. Kay para sa ilang kanya tumuwa kay anak, mura pag-itunglo sa Ginoo. So iyan yung sumugod o maayos si Hannah. People would ilang sumugol tungod kay naikulang nimo. Ayaw pagpaapito. Kaya ang imong panahon hapit na. Okay? Now, ikaduha. Kinahanglan yun na dili ka magpabangbang. You need to be unstoppable na dreamer. Ikaduha, kay mismo si Elkanah, na asawa ni Hannah, nag-question po sa iyaha. Kaya di na lang makawan si Hannah. Ang kung nag-fasting ba siya or nag-hungry strike. Di na makawan. Ngayon sa Elkanah, sige magkagila. Kung ang iyang tinawagan na mahal, sige magkagila. Kunya, ingon siya to the point na nag-question na siya ni Elkanah. Ang sabi ni Elkanah, her husband Elkanah would say to her, Hannah, or mahal, or dear, or ang bukod sa ilang tinawaganay,
Hannah, why are you weeping? Ang sa'yo paghila. Why don't you eat? Why are you downhearted? Don't I mean more than to you than 10 sons? Ay, sige, hila. Di ba, okay naman ko. Wag kay anak, yung naaman ko. Di ba di ay mas okay nga na ako kaysa tagaan kag natulog ka anak? Wag ko kasabot sa ikana. Mga babae, mga nanay, di ba natay ba na? Pero dito kung putong na ay anak, tama ba? Translate natin sa spiritual. Okay kay nang tagapagpaawit ka. Okay sa kayo na member ka sa Dumalinang Church, sa PC Gami, official ka sa church. Pero iba po kung naa kay disciple. Dahil na siya ba? Huwag na kasabting ka na, okay na. Nga matinahuran kayo din sa church, upo, sige lang, upo, tayo ka nang sa upo, pero mas dagang upo. Now, iba kung naagid kayo mga tao na imong gialagaran. Okay, now, sunod. Napaging problema, di lang si Pinena, di lang si Elkanah, napaging problema din niya magkaigsunan, na misunderstood si Hannah sa iyang pastor, sa iyang spiritual leader. Tingnan natin, verse 12. Habang nananalangin si Anna, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Si Eli, siyang high priest at the time. Siya ang in charge sa temple. Siya ang spiritual leader at the time. Kung saan ay tabo, nakita ni Eli, ang high priest, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nanalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Grabe no? Yung dream lang niya, gusto lang ko makahawa o isa ka kinabuhi sa usa ka bata. That was her pangandoy. That was her pangarap. That was her dream. Pero, wa siya nasabi sa iyang pastor. Kung sa iyo niya, verse 14, kaya lumapit si Eli at sinabi sa kanya, pamina umayo ha, kung di ba ka mabackslide kung ikaw si Hannah. Kung sa inyo ni Eli, tama na yung paglalasing mo. Okay? Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatinok ka na. Naku, igsoon. Imagine lang ako kung hitabo niya sa CCC. Siguro, ang kining nga babae ngayon na goodbye CCC, goodbye Miss Gami. Karang diretsyo lang yun, ang pari ba? Diretsyo magtanaw niya, saan yung bayhana? Ay, nasige magtanang puti-puti, yan namin. Pero wag na yung words na ligawas. Bisa na kung igitawag niya dahil ano ko dilibi. Mag-storya rin ta, bukala ka mong babagi, kaya kung si motor, kung nakainom ka ba, wala ba yun, anak? Diretsyo lang yun. Tama na. Magpakatilok ka na. Tama na sa iyong paglalasing. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatinok ka na. Some people would mock you because of your dream. Kaya itong mga tao na grabing pangarap para sa bulaton sa Ginoo, sometimes you are misunderstood by other people. Nasubrahan na sa Spirit, nasubrahan lang na sa iyang kadasig. Mabugnaw, ragyapon na. Think of that na mga statements sa imong mga kasamahan sa trabaho sa Ginoo, imong mga kaubanan na nangalagad sa Ginoo. Kaya nabunggan mo nga, masakti lang sa nakaroon kay muhupas, hupas, mulurang nga nakakadasig. Pero mga kaigsunan, para sa isang tao, para kay Hannah na may pangarap, Penina was not able to destroy her dream. Si Elkanah, ngayong asawa, wa siya masabti, walang gihapon siyang mupunong sa iyang pangarap. And even kung ang iyang spiritual leader in the person of Eli, wa siya masabti, pero wala'y nakabambang sa iyang pangarap. Nawala sa dinig, ang ibulong na-offend ka sa iyong pastor, na-offend ka sa iyong mga kasamahan sa gawain, I will encourage you to, again, settle it with the Lord. Lord, para maninin mo, bisag kung sa isulti nila, dili ko mapituhan. Amen? So, ang tubag taon sa pobre na si Hannah, sabi niya,
Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng anak. Ang damdamin ko ko'y naghihirap at iduludulog kay Yahweh ang aking kalagayan. So, sabi niya, ayaw na ko, sir, o isipang adaptan ng babae o palahubog. Naroon ko'y gipangayo sa Ginoo. I have a dream, I have a pangarap that one day God will reward me, will grant me a son na akong mahawakan sa akong mga kamot o ako siyang ibalik para kay Lord. My song today, kung wak man ka masabti sa imong tapat, kung wak ka masabti sa imong pastor, o wak ka masabti sa imong mga family members, ayaw wak bitiwan ang mga pangarap. Don't, lose your hope because one day God will grant that desire of your heart. Okay po, pwede mo na itong pakpakan sa Lord. Hallelujah. Pero hapon, bakwatos ako, unsa may inyong personal na damgo. Sa may mga personal na damgo. So, I think 2 weeks na that we have been helping our people write their dreams, my son. And isa ko sa mga nag-gather ko with my senior citizens, no? Na nasa among intercessory prayer. Ito yung mga pangarap na grabe sa akong kasing-kasing naging-hatag sa mga tao. May isa kami, simple na tayong pangarap, Pastora, that all year round, all Sundays, all Wednesdays, ibig sabihin, all prayer meeting moments na wala kong mamiss sa 2025. May mga ingana na bitaw na dream. Kaya sa una, nag-enroll siya sa Zumba. Isang nito po wala siya absent sa schedule. So, gusto niya i-translate na sa spiritual niya na side. And then, yun siya ang akong dream sa 2025, na naman po yung mga disciples, pero I want to increase the level of my giving to the Lord. Pero giver na siya sa 2024. Pero gusto na ko i-increase ang level of my giving sa 2025. Kasi kami sa church, naming envelope na makita niyo Sunday after Sunday after Sunday, ang giving mo sa all year round. Kung nakita niya, dako naman dahil akong giving. Pero gusto na ko, dakuan pag yun, and I will increase my level of giving. Kung ang normal niya na tithes is, ang sweldo sa iyang husband is 25,000, 250,000, no? Ang iyang giving. Pero hindi man sila makatagulogin ng anak. Kung ang kanina couple, kung ang ilang tithes is 2,500, nag-increase na sila daan. Hindi na nila tithes, pero they started to give 4,000 instead of 2,500. Pero they made a decision, sila na mag-asawa, increasean nila ang ilang giving, bisa wala increase ang salary nila. So, grabe na pero nakitawa ang iyang pangarap, pero yung pobriha. So, yung pangarap ko, sige mo kayo siya nito ba? Pastora, na increasean ni Lord ang among sweldo para kung mag-grocery me sa akong husband, ang akong bitang card, dili na mo problemahon ng ibayad. Okay ka. Pero na isa, wala increase, pero ang increase sa ilang giving. That's their dream for 2025. Another, mayroon isa sa akong members sa intercessors, even siya, Pastora, I have been crying out, asking for the Holy Spirit itong 2024, and since isa na lang kabulan o pinakaadlaw, but my dream for 2025, that I will be a spirit-filled na babae, ang higit sa lahat, I will be able to speak in other tongues every day of 2025. Having a dream, mga son. Diba? You can dream sa iyong anak na dream. May isa, ang sabi niya, I want to increase my day of fasting, of prayer and fasting. May isa, ang sabi niya, my dream, Pastora, that starting 2025, so 2024, about to end na, pero ginagawa nila ngayon ang kanilang preparation
unsahon kinsay planning with her team, unsahon nila paghimo sa iyang balay nga mahimong home cell group center. So you can have your own dream. Katong ingon ni Bishop kaganina about our family dream and so on. That was a dream that happened. Yung ang pamilya was grabe yung pagsubok na pinagdadaanan sa isa naming anak, mga kapatid. And we started to gather weekly. Mag-gather kami and we list kung sa mga dreams nila. And isa yun sa dream ko kapatid na sabay-sabay kami pagyamanin ng Panginoon. Kaya isa na naman ang wala kay asawa. We started to cry out to God, Lord, sabay-sabay kami sa aming mga panalangin. Sabay-sabay na buksan ng mga pamilya para sa home cell group. Sabay-sabay na maging debt-free kung napaman sila yung mga utang-utang. And we will travel as a family. Sa una, niligyan na ako siya ginatagang pagtagal. Pero nakita na ako mag-exunan. There was a time na isa sa aking mga anak, medyo so discouraged. Marami naman yung di mo. Hindi na nimo madunggan na nag-pray, hindi na nimo madunggan na grabe yung zeal para sa paglalang sa Ginoo. And he started to pour out. Sabi niya, hirap din pala pag imong tatay at imong nanay, mga pastor. Kaya pinagkaiwan in favor sa mga membro. May mga anak sa pastor din yung anak ko ni mong namatian ng soon, or na asawa sa pastor, na nagmahay na ka, so mali akong bala, sige na maglakaw, di ako iuban, sige na pabisita sa membro. Yan, ako nakapagpika sa kwarto, hindi ko mabisitahan. Na yung mga tambong na yun. So we started to cry out na, Lord, after 50 years na naging husband and wife kami ni Bishop, then we will plan as a family to travel. Nagawa na mo nga, it was really God's perfect time. Kasi nagsunod to siya last October, not this year, last year. October, I was admitted sa hospital. December, na-admit mo usap. So she told our leaders, pwede ba could you plan something for Pastora and Bishop na makalabas sila this year? Yung nila si Bishop may problema, kaya hindi siya mo absent doon sa opisina. Una siya dito sa Cavite, matoy sa opisina. Kapag wala ko yung trabaho dito, mas gusto niya siguro, kaya wala mo lang nalungkot sa opisina doon. Nasa balay kaya, Hoy, pwede! Nakapasok ko ang tubig! Pero yung mga So, may kapong personal, ayun sila nga, kaya ba ninyo babakasyon si Pastora o si Bishop? Okay naman, we can finance, pero parang ang problema lagi si Bishop is no time for that. And so we started to talk about it. Kamusta ka? Ngayon ang mga bata, inside, makahada ko assurance na kung next year 2025 ang lakaw, na kumplito ka ta, buhay pas mama, buhay pas daddy, parang ingana pa ang mga statement. And then somebody from America decided, she said, I will sow 50,000 pesos para sa biyahe ni Pastora. Sila, mga bata sila lang, pero that girl, na young people naman sa Cavite Community Church, she sowed sa biyahe nito. And then, ito ng mga last week, 2 weeks ago, naman siya na I'll be sending again close to 30,000 pesos for taon-taon ni Pastora o ni Bishop. So, mga kapatid, when you dream, God would finance the dream. Basta, kaya lang niya, no? O kung si Bishop or somebody, pwede man ka mangarap, Lord, sa 2025, duha na akong asawa. Okay? Ay, di mo nakabulong sa Ginoo. Ano nga pangalandoy ang alak mo? Okay, pangalawa, kinsa man ang mga role players sa atong pangarap. Kaya sahay, basin ba mahatag na ito ang atong mga dreams sa tao, no? Ayun bitaw dream, masulti bitaw nito sa uwan, kunya apil na kadumog-dumog, murag dili tayo siya effective. Kinsay nangarap kunya natingala ka kaya imo bitaw kasosyo sa negosyo na nasubukan niya siya pagigawin sa Ginoo mag-fulfill ang imong dream.
na wala na? Ay wala. Wala yun. Kaya lang tao, hindi mo kaila, kaayo ang gigamit sa Ginoo para ma-fulfill ang inyong dream. Mga kapatid, sa atong dream, na ay buha, tawag ko sa kanila, sila ang mga players sa inyong dream. I really have a term for that. Role players sa atong dream. Ang unang kaisunan, yung divine participation. Kanang si Lord yun ang muliho para ma-fulfill ang inyong dream. Una, Pilana. Mga isuon, kung nanang talingin ang tatong mga tao lang sa church, they can show you their book of dreams. Kunya dito sa ilang book of dreams, dito yung mga pangarap. And then after 10 years, after 6 years, na-fulfill ang ilang mga dreams. But anyway, I know you have, pero nakalimutan lang siguro ninyo. Kung sa inyo sa 1:19, sa 1 Samuel, mag-aisunan, and the Lord remembered Hannah. Siguro na kayo ampo 10 years ago, yung karoon, naging na lang nimo, wala na nimo maampo, pero makaisunan, si Lord huwag makalimot sa iyang ipangako para nimo. Okay? Now, sa mga pastors, kabalo ko, grabe kayo ang paglihok sa Ginoo sa inyong kinabuhi, na makahilang usahay, hala, ngano pa ha? No? Magpo 4 years, magpo 5 years na po, no? March of next year, 5 years na, katong ihatag sa ako kasakyanan na ang ipalit nila bisya o katong tao na naghatag is Montero. Pero makaisunan, nang nakahila ko, kaya dito ko na ko siya friend. Nga, friend tayo. Kaila lang. So, one time, nag-preach ako, and then the following 2 months, I think, nag-preach ako ulit, same church, nandun para siya, pero we were not friends. First time ko lang siyang nakita, yung tinanong niya ako, after 3 months, tinanong niya ako, Pastora, ikaw, sa pwede mong gusto, sa pwede mong mga pangandoy. Huwag ito ang katingog mga isunan. And then, inalami nila kayo nagluto, huwag ako hindi ko katingog sa ipang tanong. Pastora, huwag ako ba? Kung sa ganyan yung pangandoy, natulad sa pangumuloy. Eh, wala ko natubag. Because, wala ko na anak ng pangtanong. Pagtanong daw sa iyong gusto, palabo, pansit, spaghetti. Kaya, dali kayo bagon. Kung ako ba sa iyong gusto, akong pagkuban ng engineer, sige siya pamusik na ako. Siya, hindi mo balay. Eh, parang balay ang gusto na lalaki mo bagayan. Ano may balay? Pwede mo bupak na isunan. But on the 4th month, yun siya nang siya, Pastora, kung pinugan, hindi atong kuhan ba, atong issue, alin, kung sa imong gusto. Na wala man yun. Pero na may ningon, kubag ko police desk, power police desk, kani siya dito, kapalit na siya i-buy, kaya i-buy na ng service niya. Natawa sila sa akong kanako na mag-i-buy ang service peso na. Yan, naka-full dress ko kay Domingo, wala akong ma-consummate. So, yun siya nga. Pastora, dahil number ni siya, pero wala tawag niya. So, yun tawagan. And after, siguro mga 3 minutes, siya okay na. Okay na. So, the following day, tawag siya early morning, Pastora, kayo mas bangko. Bakit? Nga nung Dixon. Eh siya, pag-abot yung sa Manila, ang Maglawa, na nakisakyanan dito. And then, since nagpasalamat ako, pumunta ako sa store niya, kasama yung pastor nila. And then, ihatag niya sa kuha ang receipt sa bangko, and it's 1,800,000 something, very close to 1,900,000. Basta isuon, lain na itagdanan ang ato itang mga dambo, ihatag na bitaw sa Ginoo, makahilak ka sa baka ko sila. So, I cried. Grabe. Pero ako parang ginano niya nga, matapos bangko, kaya kung ihatag ng imong kuhani, deposit na ako ipang manager's check, kang bishop, nakalungod, bitang ko, di ko spiritual kaya mga isuon, pero nakalungod, bitang ko dito sa Casillas. Lord, salamat kayo Ginoo. No? When ang number 1 player talaga sa atong mga pangarap, si Lord. Ay siya mo mag-grant sa ating dream. Tama yun si Hannah. Instead na, ino niya si Pinena, bantay ka ha, kung nanan ito'y anak, uy, yun ka sa kuha. Di
niyang kawayon, pero wala. Wala ko siya niyo kay kanan, ikaw kung banahan ka, o kung kay pinungdan. Wala. Ipasagdahan niya ang tanan nga differences in favor of the belief. So, pagkahuman na doon magkaigsunan, no? And verse 20, so in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. Na iyang pangalan, si Samuel. You can give a name to your dream today, magkaigsunan. Okay, so, and then another participant or role player sa ating mga dreams is that only God who will fulfill the dream, who will remember the time you have prayed earnestly. Ang ikaduhang kapatid na participant or role player sa ating mga dreams, ikaduha is kita, human. Kung sa mo ni Hannah intensely prayed. Grabe, yung prayer ni Hannah, wala ko yung gawas mo words. Isa din nilang ampo, hilang kayo ka. Pero wag man na masabtin nila, nasabtan ka ni Lord. Okay, so, that dream, no? And then, yung pangandoy niya, mga kaigsunan, grabe, no? In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. So, ang imong dream, mga igsoon, will propel you, will bring you to the place of deep prayer and anguish. And then, ikaduha mga igsunan, ang participants, no, human, pitayon, na po'y nakita kang Hannah. Ang iyang himo, she prayed covenant prayers. So, kung mag-ampok ka, walang himo nila, ang uban, pag mag-pray sila, na sila yung business din tayo, na sila yung need na grabe kayo sa tanan, and they will want it fulfilled, ang uban, mag-pray na may tawag o covenant prayers. Kung sa may ang covenant prayers ni Hannah, sabi niya, and she made a vow saying, Lord Almighty, if only you look on your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son. Her dream. Ito yung dream niya. Kung sa ako yung buhaton, I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Kung sa yung mga iksunan, Lord, pag maabot na niya akong pangandoy, ako ba, iba ilang taniman, I am giving this amount para sa fulfillment ng akong dream. Pero si Hannah, kaigsunan, grabe yung prayer niya. Lord, kung ihatag ni mo ni nga anak, covenant ko sa iyo, ako siya kung ibalik niyo. Pero once you make covenant prayers, please fulfill your prayer, the prayers that you have made. So dito, makita natin mga kaigsunan that proper thing to do after your dream is materialized. Sino dito ang pangandoy mo na sa 2025, ang imong balay, mahimong home cell group. Or ang imong balay, magkaigsunan, dito buhagon ang buhagon sa Ginoo. Usa sa imong mga prayer is, Lord, increase our income and we will multiply our giving. Kung mauna siya magkaigsunan, ang proper thing to do after ang imong dream materialize, fulfill the covenant you have made. Ang uban, mag-pray sila, Lord, kaya ko trabaho. Pag nanakay trabaho, Lord, I'll be faithful to you. Lord, kung tagaan mo yung negosyo, Sunday, serado ang tindahan. Pero di ba sa garan, di natuman ng kaigsunan? Pero si Hannah, kakaiba. Kung saan nakitabo, verse 24, yung lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh. Nagdala pa siya isang turong 3 taon, 5 salong ng harina at alak na nakalagay sa sisig ng balat. I would like to remind everyone, karong hapon, siguro, you will open your mouth and say, God, if you will bless my dream, mo niya ang akong buhaton. Pag naana ang imong pangandoy igsoon, ayaw kalimot sa imong covenant. Amen? Sino dito, bago lang ikasal, niya katong kasunod ka pa, nadugan mo nga naay, nag-aligid mo, maaligid ba sa imong boyfriend?
or ang lalaki, nalugan ni mo madaya ang nakagusto sa imong pangasaunon. But yet, you made a commitment, Lord, kung ako na siyang ngayong asawa palang gawon, yun din ako. Di yun din ako pahilakon. Di pahilakon pa na sa pero di yun, Lord, pahilakon. Makaisunan, let's fulfill the dream that we have made before the Lord. Kasi, alam mo kapatid, if we fulfill our dream, we are honoring God. And ang sabi ni Lord, same book, chapter 2, sa 1 Samuel chapter 2. Ang sabi dito, kaya naman po, okay, so in-honor ni Hannah si Lord by giving her son, Samuel. Pwede rin yun si Hannah, no? Lord, nakasabot yung Panginoon. Na kining bata pinangayon ni nako timo. Dugay bilang tuig sige gila kay binangan ako ni Penena. Akong bana ako basagte ang pari dito sa temple kung sila kasabot nako. Pero Lord, ana man ni siya. Kasi nagtulong kita Panginoon, di na lang ako dayon. Pwede. Lord, magpakita ka mga ilhanan na okay na kayo din ako dayon. Pero si Hannah mag-exponan wala. She said, Lord, kung imo kong hinungduman, and if you will bless me, I will give him back to you. Ginalabid niya dito siya na, I can just imagine yung iiwan na niya si Samuel dito sa temple. Dito yung maayon ang circumstance, kaya mga anak ni Eli, mga maldito kayo, mga corrupt sa temple. O niya si Eli, gulang na. So, di maayo ang moral situation sa iyang anak. Pero nasabi ko na, I have spoken it, Lord, and here am I will fulfill the promise that I have made. Yan yung dala dito. Di papapinan pa din niya. Dala niya si Samuel, kunya yan naman siya, ako na siyang ibili mo as what I have promised to the Lord. And then, pangalawang kaisunan, ialibuyod ang tulog at tuig na edad sa baka, harina o gatong alak na part sa ilang ceremony kung mag-offer sila. Ipapinanta niya ang iyang pangako. Dreamers, are you here today? Nasulti kay Lord? Are you still committed to fulfill what you have committed to Him? Kaya ikaw, Lord, kanina negosyo, ang pinakadagang tao ay Domingo yun. Kaya wala, kung maestra sila ado ang school, wala yung opisina. So Sunday, nag-iwan, pasensya ka na Lord. Kaya kung ako sobrang niyang gabi sa tayo, musin ba naman gihapon ko? Niya kaya overtime man, kaya pinangulan ng pag-interview kaayo. Dako pagtrabaho lang yan naon kaysa akong naon. So, di ba, I'm sorry Lord, next week na lang. Kaya, kasi nabutulong ka Lord, next week na lang. Okay na naman po. Kaya kang yawa, magkuhan mo gara-gara. Dahil mo lang, mas ikong pagiging naon kaysa ako na din, nagyawa naman next week Lord. Mga igsoon, recall today. What covenant prayer you made to the Lord? Si Hannah, grabe magkaisunan. And it was in chapter 2 na ang sabi ni Lord, to those who will honor me, I will honor. If you have a dream today, honor the Lord. Kaya ikaw ato ng dagon ang realidad sa atong dream, dagan kasi noong negosyo. Lord, mo niya akong ipangayo nimo, and it's